1 to 22. Okay, salamat sa nagpabutang sa screen. Okay, ako na lang pagkabasahon for the sake of time of reading. Doon na lang pinagi sa inyong mga mata. Mark 7:21, chapter 7, verse 21 to 22, and the Word of God said, "For from within, out of the heart of men, proceeded evil thoughts, adulteries, fornication, murders, thefts, covetousness, wickedness, deceit, lasciviousness, an evil eye, blasphemy, pride, foolishness." So sa verse 23, ato lang sumpayan, all these evil things come from within and defile the man. So magpadayon ta sa atong lesson bahin sa financial freedom. So mag-pray sa ta. Let's bow our heads, close our eyes. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kabuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pagpadayon nga kayo sa among kinabuhi. Dear Father God, nagpasalamat mi nga ikaw nagapadayon hatag na mo ga kadaugan nga makabot sa balay tumanan para sa pagpaminaw sa imong pulong. Dear Father God, sa among Sunday School lesson karon ikaw maghatag na mo heavenly wisdom sa pagsabot ni ini, Ginoo. O Ginoo, nag-claim jud ko nga wala jud ko mahimo wala ka, Ginoo. Apan, Ginoo, nag-pray ko nga ikaw jud maghahatag na ko nga heavenly wisdom sa pagdala sa imong pulong, nga dili na ko mahatag ang akong kagalingon nga perception or ang akong opinion. Apan, Ginoo, nag-rely jud mi sa imong pulong nga kini maghatag namo ga growth sa among Christian life. The Father God, i-bless sa Sunday School sa Jesus. Amen. So, review tagamay bahin sa financial freedom. Next slide, please. So, huwag kayo magagalit, mag-isgot utang. Bahin sa financial freedom. So, debts impairs or to weaken our walks with the Lord, our ability to serve Him, and our testimony. So, usahay kining utang, mo na yung problema usahay makabalda ka nato, nga di ta makapangalagad sa Ginoo, bisang atong paglakaw diya sa Ginoo, atong pagbasag Bible, atong pag-prayer, ang atong bahin sa Christian life, ang pagpangalagad niya, even ang atong testimony, mo ni makabalda, usahay kining utang. Next, please. So we have the aims of the biblical freedom. So this is the first part, the three biblical goals. First is to be rich toward God. So dili sayop nga mahimutang dato. Apan unta kitang mga Kristohanon, ang atong goal is mahimutang dato diha sa Ginoo. Dili kay mahimutang dato aron lang sa atong kaugalingon. So second goal nato, to be content. Kung mahimo Kristohanon, mahimo kita kontento kung unsay anaa nato karon. Kung panlitan wala pa ka anak, kontento ka. Kung naana ka, salamat sa Ginoo. Pero di ta mamugos nga sama sa ano nato, sa una gitagaan tag level sa Ginoo bahin sa atong panalangin, no? Panalitan kini pa imo panalangin tag 1,000 pa isa-isa ka semana. Mabuhi ka ng level nga ingana, no? Dili kay level pa kag 1,000, gusto na nimo na ka sa 10,000 gansi na kag 9,000. No, magproblema na ka ana. So be content kung mahimo. Amen po. Okay, so makontento ta. And number 3, number 3 siya. Okay. To be debt free. Saan ang debt free? Kung mahimo, wala jud tay utang. Pero dilibot po sa utang. Syempre, man ama di man gud malikayan magkautang gyud ta. Okay. Pero sinabi na debt free, that is our responsibility. So you remember siguro meron akong pila ka persons nga gitawag dire na ako gipalili nila ba? Na-remember pa ninyo 'yan? So yung mga taong nakakita ato yung first unta dili ta nakipakita ninyo kay nga naman assignment unta to ninyo. Pero but pasabutan ng debt free kung mahimo tan-away yung kagalingon ba? Makaya ka ni nako? Di ba? Dili kay naroy nag-explain di mo, hala, utang diri, utang dito. Pagka problema na ninyo, it is your responsibility, it is our responsibility kung gusto nato nga may himutang debt-free. Okay? Okay po? Okay, next please. Proverbs 37:21, and the wicked borrow it and pay it not again, but the righteous showeth mercy and give it murag na baylo na ako na siguro, no? So kung tanawon nimo pulong sa Ginoo, ngano nga kumahimo atong kagalingon atong tanawon kay nga naman basin mahimo tang wicked kay nga naman sige tag ulos, sige tag utang and pay it not again. So no nga lang pay it not again, utang man gyud no?
Bitibihin na siya utang, tapos pay it not again. Pambihira. Kristohanon, kita magbayad tag-utang. Sir, gagmay raman ni siya. Samot na. Kaya ka na ramang gagmay nga utang, padakon sa uban. Kinaiya gani nato nga gamay ra ganing sayop, na. Di na jud malimtan. Pero yung mga dakong butang nga gihimo nimo para nila, nalimtan na. Gibaon pa. No? So, mahimo, dili ta mahimo nga, murag usaman, dautan. So, mga mubayad gud kita. Next, please. In Proverbs 22 verse 7, the rich ruleth over the poor and the borrower is servant to the lender. Okay. So, nga naman nga kita mga kumahimo, ato ning tanawon. Di ba? Ato ning tanawon sama sa wali last Thursday, ingon ni Pastor Larry, kita tanan na ay pride. No? Bisan pa unsaon nga, bisan ingon nga, bisan pa unsa ka maot sa isa ka tawo, basta ingnan nimo na siya maot, masakitan gyud na. Ikaw gani nga naglingkod karon, masakitan gani ka kung nay magpasakit nimo tungod na sa pride. No? Pero kung tanawon nimo, kita pun mga Kristohanon, aron dili ta masakitan sa uban, dili ta mahimong what? Servant sa lender. Siyempre, kung panalitan na nakautang ka niya, samot na gamay nga pabor, na ako'y gamay pabor ni mo, sige, kaya nga naman, servant na kaniya. Pero ang utang, wala pa na bayaran. Di ba? I hope nga kita mga Kristohanon, dili ta borrower, kung mahimo, lender unta ta, sir, wag gani mi kwarta. Actually, naatay kwarta. Dili ta bot-boton. Kinsay walay kwarta? Actually, ganito yan. Minsan sasabihin natin, wala kami kwarta. Na may kwarta, pero dili para ninyo. So, wag po kayo magagalit kung panalitan, manghulam day ko niya. Pag hulam niya, hulam ko be, na mo kay kwarta, pero dili man ni para nimo. Ang uban, maingon sila nga, especially akong wife, maingon siya nga, may na kay kwarta. Wag kay kwarta, married na akong kwarta. Unsay married na, intended na para sa uban. So I hope kung panalitan, kita po, intended na po, dili kay, na kay kwarta, wala. Kaya nga naman, bisag balihon, gyudahin mo siya, wala dyan siya kwarta. Kita magkasuhan, unta, na dyan tayo, gikip nga kwarta. Kaya kung panalitan, mga ginikanan, mga iyo niyong anak, gaay ko piso, makahatag kag piso. Siguro 5 pa, siguro mahatag di mo. Or naatay siguro mga silingan na nagkinahanglan o gamay ra nga butang, panalitan. Ngayon migtanglad, sige, kuha lang. Apili ka mong gay, sige, tunuli daig 5. Ngano tunulig 5? Palit bitsin. Di ba? Nindot kayo, no? Basi mamaya ba? Magdala-dala ka container, dala ka tubig. Para diretsog sabaw. Pero ambot pasabot na ako, kung mahimo, dili ta mahimong ulipon sa mga lender. No? Dili kay kung makakita ka, pwede ka makautang dito, utang dito. Kita mo, utang ka dito. Pagkuhan, wala na. Left and right ng imong utang, problemahan na mo din mo. No? Kaya usahay nga, naiutang ka diri, di ko maagi diri, mo tipas. Nakautang ka dito, tipas tapog ka. Wa na. Before ka makauli sa balay nimo, pila ka barangay imong gagian before ka kauli. Kung dili, base mangita na lang kag helicopter kay para lang makauli sa imong balay. Kaya nga naman, you are the servant of the lender kay sige kag pangutang. Ato rang hinahinayon, aron di ta masakitan. Suko na gyud sila nako. Proceed ta. Next is the antagonist of financial freedom. Nasa man ang but pasabot ana kanang kontra ba? Nay mga kontra aning financial freedom. Di ba? Naka-explain na ta bahin sa goals na to. Okay na, naibawaan na nato ng 3 goals sa ato nga financial freedom. Karon na ani kontra. Musurang-surang ra ba ni mga kontra ha? Nga kumahimo makautang yun ta tungod aning problema ha. Next please. 10 most common reason pulo ra ni akong isgutan karon kay daghan man kay ni siya. First is kanang gitawag nga problema is covetousness. Okay, unsa nang covetousness? The desire for things. Ninduta to. Sa Bisaya pa,
Ang say Bisaya? Uturuhon nato mga kaisunan, nato yung basahon. Kay Sunday school pa man siya. Ang covetousness is, Bisaya is pagka? Uturuhon nato, kusgan nato ha. Ready na now, read. Ayan. Kitang mga Kristohanon, unta, wala ing ona ani. Pag makita ka ni, ako ni. Ako ni. Di ba? Minsan merong story siguro, nakakatawa lang siguro. Hala, yung ako bitaw gihimo dito, ninduta, wala na sa akong gihimo. Gamay raman yung gihimo. Mas dako, akong gihimo. Lain, paminawan ka na sigirag ako Di ba na? So, covetousness is the desire for things. So, sama sa gibasa nato sa pulong sa Ginoo. So, Mark chapter 7, please. Next, please. Mark 7. Nawala. Ayan. For from within out of the heart of men proceeded evil thoughts, adulteries, and so on and so forth, and covetousness. But pasabot kaning covetousness is a heart problem. Gikan yun ni kasing-kasing yun. Na yun ni problema sa kasing-kasing. Problema ni sa kinaiya pod. Kaya nga naman, naagod sa kasing-kasing ni mo nga gusto ni mo ani, this is what I want. So covetousness na siya. And also, sabihin natin, this is not just a problem sa kasing-kasing, this is also idolatry. And we all know idolatry is abomination to the Lord. So tanawin natin next slide, please. Wala na apel. Wala na apel ang Colossians chapter 3 verse 15. Wala. Sige, open na to. Colossians chapter 3 verse 15. Sa Colossians chapter 3 verse 15, ingon ang pulong sa Ginoo. And let the peace of God rule in your heart, and to which ye are, 3:5, verse 3:5. Colossians chapter 3 verse 5. Mortify therefore your members which are upon the earth, fornication, uncleanness, inordinate affection, evil concupiscences, and covetousness, which is idolatry. Subot pa sabot kini pagkahakog sama ra sa nagsimba ka sa Diyos, idolatry ni. Say kay nga naman, kay gusto mo nimo makakog mga butang permente. Munay Ginoo nimo. Ako ni. Maot yun yung kinaiya na nga covetousness. Sama rin sa idolatry. So, failure to differentiate between needs and wants will always result in money problems. So, always natin hunaw-naon, kinahanglan i-differentiate nato unsay needs. Sama sa gingon sa pulong sa Ginoo, actually, naroon dito ay 3 major needs. Unsa ganito? First is food. Kita tanan mo kaon. Pero wag tampilian. Ikaduha, unsa man? Clothings. Magsanina, gyud ta. Naadyo tayo sanina. Mga gracias sa Ginoo, pag sa simbahan, sabi nila, you must bring your Sunday's best. Usahay, ang Sunday's best nila, maong nga kupas, t-shirt nga, unsa na, napay, ngalan sa politiko sa likod. Your best. Yung pinakamaayog yun. Kumahimo. Gracias sa Ginoo, sa una, matutag simbahan sa una pang panahon, katundi pata nga luwas. Grabe gani mo porma. With all the pabango pa. Napay mga karon para na si Ginoo, tinuod na ni atong Diyos, di gyud ta musutog sakto. Di ba? Kay basin nahurot na inyong kwartag upgrade sa inyong motor, upgrade sa inyong cellphone, nahurot na, imbis na para sa Ginoo niyo, kini himuon ako ni para sa Ginoo, nindot kayo. Okay? Next, number 2 is the love of money. This is truth, and wag po kayo magalit sa akin. Please, next please. 1 Timothy chapter 6, verse 10. For the love of money is the root of all evil, which while some coveted after,
They have erred from the faith and pierced themselves through many sorrows. Akong otrohon, for the love of money. Ang kwarta, dili daotan. Kay kung daotan na, ihatag ninyo namo. Tanawa, di gyud mo madala sa joke, no? Isog gyud kay mo, no? Ang kwarta, dili daotan. Nagkinahanglan ganit ang kwarta dili sa church. Kay lisod kayo ng wakay kwarta, wakay ibayad sa kuryente. Wakay ibayad sa maintenance. Di ba? Mga kita mga tao, nangita jud ta kwarta, nanginabuhi jud ta, nagnegosyo jud ta, nanarbaho jud ta, kay nga naman, nagkinahanglan tag kwarta. Apan, akong otrohon, ang kwarta dili daotan. Kung daotan inyong kwarta, ihatag na mo. The love of money muna'y dautan. Dili lang siya dautan. Love of money is the root of all evil. Sumpay-sumpay na magod na. Kung ang kwarta ra jud perminti imong tanawon, kwarta, wa na. Hakog na ka, napakay gugma sa kwarta. Unta kita mga Kristiyanon, dili gugma sa kwarta, apan gugma sa Ginoo. Muna'y untay atua. Kay kung tanawon nimo, ma-erred from faith pa jud ka. Mao nga ginatawag nga usahay kaning utang, makadaot gyud ni sa atong sa atong pagtuo. Makadaot ba ang kwarta? Hindi. Ang love of money, uulitin ko na naman eh. Ang kwarta di na makadaot. Pero kung na kay gugma sa kwarta, muna'y makadaot na to. Di ba? Okay po ba? Pero kung sabihin nyo daotan ng kwarta, we are willing to receive it. Don't you worry. Ha? The love of money is the root of all evil. Mga usahay, ang nanagani, minsan, this is the truth, so all around the world naman siya. Even pastors, tungod sa love sa kwarta, nadaot na ang ihang pagtuo. Kita pa ka mga ordinary mga Christians. Naagani mga political leaders, may mga nasa authority, nasa gitawag na mga nasa government, even sa mga private na mga tungod sa gugma nila sa kwarta na daot yun ang ilahang pagtuo. No? So I hope kita mga Kristiyanon, dili ta madaot ana. Love of money will cause Christian to err from faith and experience many piercing sorrows. Dili lang may error iyang faith, napay piercing sorrows. Kung saan ang piercing sorrows? Mulahos gyud ba? Di ba? Mulahos gyud nga, mga kaguol. And money is necessary in our lives, but loving money more than God is different story. Uulitin ko po, dili po daotan ng kwarta. Ang paghigugma sa kwarta, mo na'y problema sa mahimong kinaiya sa mga Kristohanon karon. Okay? Okay po? Okay, next po tayo. Number 3, agoy, greed. Siya sa nang diferensya ng greed o covetousness, murag pare-parehas raman na siya. Yes, there is always similarities for that, pero greed is an inordinate desire for more than we need. Kana. Panalitan, this is just an example ha. Huwag niyo sabihin na kayo ito. This is just an example. Usahin nindot mo kaunta sa eat all you can. No? Kisa na nakasulay ninyo eat all you can. Nindot kayo. Bisang gani sa kusina ninyo, eat all you can. No? Dilata radyo ikaon na to. Eat all you can. Dili. Sa eat all you can, usahay, murag takaw tikim ta ba? Ganahan ko ani, ganahan ko ani, ganahan ko ani. Pag-abot sa lamesa nimo, pusugan ako eh. Di na ko kahurot. Naapay untay pidi makakaon, ana. Siyempre, kinsa pa'y gusto kumukaon, ana, ang gikuha naman nimo. Samot ang gikamay pa nimo. Wag mo punit, ana. Kung unsay atong kinahanglan, mo dyan atong kinahanglan, pero kung nasobrahan, that is greed. So, tanang sobra di ay greed. Tama? Okay. Kaya usahay, Kristohanon, busog na ka, bang mo nang ipilit pa? Tama na yun.
Tama nang busog ka. Gusto pa man ako ni kinipod kinipa Pag kuman busog na, sakit ng tiyan, bisag pitikon ko nimo, di na yung tingog ba? Pag mga busog na mga ko, nakay pahilis dana. Kaya nga naman, gusto pang kumain ulit. Bisag nagsuka-suka na sigurang uban, no? So, Ecclesiastes chapter 5 verse 10, please. He that loveth silver shall not be satisfied with silver, nor he that loveth abundance with increase. This is also vanity. So, tanawan ni mong pulong sa Ginoo, bisan unsaon pa usahay mga tao, gusto mo, nanakay kwarta pero gusto pa ni mo more. That is greed. Nanakay nga ni gusto more. Yan, problemang malaki po yan. Greed po yan siya. So, kung tanawon ni mo tungod sa greed, si King Ahab, gimurder niya si Nabot. Kaya nga naman, tungod sa vineyard. Kaya niya, gusto ko ani, pero di man nihatag ni Nabot. Iyahang gipatay tungod sa greed. And then, kilala niyo si Gehazi or Gehasai? Kinsa man to siya? Sakop ni Elisha. Okay, sakop ni Elisha. Nain na nga to ni Elisha, si Naaman. Kay Naaman siya'y leprosy. Si Naaman, tungkol kay Naa siya'y leprosy, Naaman siya'y leprosy, nangato siya ni Elisha. And then, sige nga kay para makuha ang iyahang leprosy. Tungod sa kahakog or tungod sa greed ni Gehazi, di ba nangayo siya? Ang sa nahitabo ni Gehazi, ang leprosy ni Naaman, nga dito unta nila Naaman ra, naadto niya. So I hope kung tanawon nimo ang pulong sa Ginoo, dili ni sakit, no? This is the truth. Wag tang hakog aron ang curse sa uban dili nato maato. Okay po? Next, number 4. Ato ni dalion, number 4 please. Envy. Yan, kasina. Merong salida nga keeping up with the Jones. Unsa nang keeping up with the Jones? Kani siya, actually salida siya, pero this is the term keeping up with the Jones. Kung unsay naa niya, gusto na ko ing-ani pod. Maparesta ba? Murag galumba. Na ako'y balay, na apo kay balay. Na siya'y na apo kay ani, na apo ko, keeping up. Keeping up, tungod na sa envy. Envy will cause us to be ill emotionally and physically. Proverbs 14 verse 13, a sound heart is a life of the flesh, but envy, the rottenness of the bones. Kaya usahay, kung natay kasina, usahay magdaot gyud kita. Tama ba? Kaya nga naman, hala, nalaki siya nga to, bakit ako wala? Dapat meron din ako. Wala, nagsuunay mo kasing-kasing na daot na. Nagsige nagpump imong heart, na high blood ka na. Pagka high blood nimo, pa-check up na ka sa doktor. Nag-lifestyle change ka na. Pag lifestyle change nimo, balik na po ka pagkasunod si Mana. Kaya nga naman, something is wrong gihapon, na anemic na sad ka. Kaya nga naman, yung kasina nimo sa imong silingan, kasina sa imong igsuon, kasina sa Kristohanon, dili mawala. Muna unahon nimo kwaon before ng sakit nimo. Kaya kung wala kay kasina, padalitan, makakita ka siya gipanalanginan. Wow, Brad, salamat, gipanalanginan ka sa Ginoo. Dili kay, gipanalanginan, gikawat pod lagi. Ikaw ra nagbutang dautan sa imong una, ang kasing-kasing sa nimo dautan na para niya. So yung kasina nimo, na. Ikaw na'y nagdaot. Kaya nga naman, sige ra kag pamantay sa uban. So I hope, ang kasina, mawala ni nato. Number 5. Wala na yung number 5. Ayan! Overindulgence. Unsa ni siya? Unsa ibot pa sa butana? Thus is the wasteful use of money and material things. So Proverbs 21 verse 17, he that loveth pleasure shall be a poor man. He that loveth wine and oil shall not be rich. Pleasure and leisure, that is not dautan. But loving it, yan ang problema. Di ba? So marami tayong pleasure and leisure sa kalibutan nga. Pwede ta makato dito aron maka-unwind ta. Wala maninduta ni diri
Na kay mga pleasure nga mabutang. Pero kung tanaw ni puro ing-ana na lang ang trabaho nimo sa kinabuhi nga gusto nimo, sige rag kalipay, sige rag suroy-suroy, sige rag unsa man na adto sa mga nindot nga lugar, human giutang man di ay. O, di ba? Kisa may magproblema. Lipay-lipay ka, pag uli nimo sa balay na, kay utang. Suroy-suroy ka aning kalibutan, magaman kay inutang man sa diay. Oh. Di ba malaking problema? Lalo na yung nakaibutang. Gamay ra jud nga bikil na ragi gamay nga liki. Labay palit bag-o. Wow. Pero kita mga Kristiyano, resourceful man ta. Unsa may pangitaan? Minsan gani yung mga motor, daot na yung crank na motor sa badya, alam niyo yon, yung crank. Minsan ano ginagawa ng mga Pinoy? Hindi nalalagyan ng spring, rubber na ibubutang. Yung sa interior, para lang bumalik yung yung pag crank bumalik na po siya, gibutang ang rubber. Kaya nga naman, resourceful yung mga Pinoy. Ingana po ta mga Kristiyano, dili ta overindulgence. Naguba ra gamay, ilisdan. Panalitan ang rep ninyo, napalong lang ang suga. Ilisdan na ng rep, oy. Okay, daot naman na. Nainig kuwag uban, oy, daot na dahil niya, amo na niya. O sige, imo na. Karon kay resourceful man siya. Unsa di daot ani, ang suga di na day mo siga. Ilisdan ang suga. Di ba no? Ing-ana po mga Kristiyano nunta, dili kay we are loving pleasure nga narig gamay nga butang, pwede pa man siguro remedyohan. Ato ng pangitaag, pamaagi. Next, habit ng time is impulsiveness. Unsa na impulsiveness? Kining gitawag nga lack of control in spending. Unsa na? Pag naay kwarta, di gyud mahimutang. Di gyud katulog. Gasto gyud. Pagdawat pa sa sweldo, nag-ana na. Asa ko pa ingon. Uy, may mutang sa kaunahan tayo sinubring. Dili, nakikwarta. Shopee! Pero ang pait, wa pa kay kwarta. Wa na'y madawat. Kay hurot na. Impulsiveness, lack of control in spending. So makita mo na sa Proverbs 21 verse 5, haste produce wants. Mga wants na rin may tabuan na kung gadali-dali ka. And Proverbs 31 verse 16, considerate, or tanawan nato ni basahan nato niya, she considerate a field and buyeth it. For with the fruit of their hands she planted a vineyard. Take a look this one. She considerate a field and buyeth it. Christian, we must consider something before nato paliton. Kinahanglan ba nako ni? Hunahunaan nimo. Kaya nga sa mga negosyo na ay feasibility study. Tanawon gyud na siya. Feasible ba ni siya? Muginansya ba ni siya? Mukita ba ni siya? Pero kita mo sa mga Kristiyano, hala ka nindot. Nindot rin yung nakitaan. Dili nato nakitan kung muginan siya ba na siya or mugain ba ta or need baya na nato. And buy it. Considered. Guys, especially mga olidawo, sabihin ko sa inyo, hindi kami nakikialam sa kwarta ninyo. I don't care about that. Kwarta man na ninyo. Pero i-consider ninyo siya. Dili mo perminti batanon. Magtigo mo. Dili hantod karon ay tama. 31 ng edad, ang uban lapas sa kalendaryo, uban 40 na, pero nag-ugod-ugod na ang mama, pero sige hapong pangayo kwarta. Kaya nga naman, hala, sige gasto. Considered something first before nyo himuon. Next please. Robbery. Common reason din siya sa financial. Ato na yung tanawan. Please take a look at the verse. Kayan. Yan ang verse ng robbery. We Christian, usahay, unahon pa nato atong kagalingon. Nga naman, imbis na ihatag nato sa Ginoo ni siya, kini-intended na ni para sa Ginoo, ato pagyod, dili man ni siya kawatan. Robbery man eh. Tulis man eh.
No? Ang samayin ko na, will a man rob God? Uy, pwede ba dito makapanulis sa Ginoo? Yet ye have robbed me, but ye say wherein ye have robbed thee? In? Ayan, nabasa niyo pala. In tithes and offering. Kung na kayo madawat, unahon yun mo sa Ginoo aron di ka tulisan. Lahi man ang kawatan, tulisan, mas medyo worse bang yun, ano? Kaya naman, face to face, parang klase lang. Face to face yun. So, dili ta manulis. Unahon nato ang Ginoo, Matthew chapter 6 verse 33. Next please, next. Dalion nato gamay. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Unahon yun nato ang Ginoo. Next is ato nga, next slide please, next slide. Proverbs 3 verses 9 to 10. Honor the Lord with thy substance. We are honoring God in our substance. So kinahanglan di ta manulis. I-honor nato siya through our giving. Next please. Ayan, dishonesty. Dishonesty is using wicked and shady means to make money. In short, scammer. Mangingilad. Kining dishonesty, scammer man siya. Kaya nga naman, uy, kuha kay ngani. I hope mag-learn na kitang mga Christian bahin sa scammer. Dili tayo atong makitaan, makaginansya ko ani, gindansya ko ani. Gasi-gasa yung ginansya. Haron hantod karon, ginansi man gyapon. Kaya nga naman, ang usahay, dishonesty ni sa uban. I hope kita magkasuanan, wala na tayo dishonesty. Next please, kaya atong dalion na, number 9. Slothfulness. Agoy, paita po na ning slothfulness. Uy, murag igo, mangkupermente po na ni. Okay, slothfulness, tanaw na to, unwillingness to labor, or kanang gitawag nga Bisaya ani, tapulan. Unsa na yung mga tapulan? Tanaw na to. Next slide please. Ayan, ang tapulan, sige katulog yun. More than 8 hours pang uban. Makaya pag nila matulog, parang half day. Sa mga tapulan, ang uban, pinutol-putol pa. I hope, Kristohanon, way tapulan ka na to. Ganahan na pagkatulog ng tapulan. Next, ang tapulan sad, next slide please. In our labor there's a profit, but the talk of the lips tendeth only to penury. Tanawan ni mo, usay ka ng mga tapulan, kusog ra ni mo ba? Ala, istorya baguman. Way agi. Ba ra gyud. Way agi gyud. No? I hope nga dili ra ta permitting istorya. And next please. The sluggard will not plow by the reason of the cold, therefore he shall be beg in harvest and have nothing. Ang mga tapulan, daghan gid rason. Bisan unsaon ni mo glalis ni, pildi jud ka. Kaya nga naman, mangita jud nag-excuse nga dili ka trabaho. Ngano di man ka nagtrabaho? Namatay akong lula. Isa na kalula namatay. Pag-abot sa semana, ngano ni absent na mo ka? Namatay akong lolo. Lolo, wala na kay lolo. Pasensya na. Next week, kisa na po'y namatay ni mo, nga ni-absent ka. Ing ana ang rason sa uban. Namatay amo iring. Unsa na tong iring Mahal tong iring gipalit na mo to 13,000. Yaya si iring, no? Pagkasunod, wala na. Daghan na mga matay aning tawhana. So, ayaw mo pagparinti ana. Kay mga matay mo. Kalastig tawo. Kaya nga naman, mangita yung rason. Kung panalitan na may parinti ana, di ta parinti ha? Anaan ninyo. Next. Kinipod. For even when we were with you, when this we commanded you that if any man would not work, neither should he eat. Kayan, sabi diha, would not work. Sa mga taong hindi gusto magtrabaho, huwag kayong kumain. Hindi ako nagsabi. Basahan niyo yan. Pwede man ta magtrabaho, kay would not man ay, yung mga taong hindi gyud gusto, pero makatrabaho. Lahi po ng mga disabled. Ang uban gani disabled, mag-drive ba gani motor?
Makapangitag pamagi. Kaya nga naman, makapangita silang pamagi, pero mga tapulan, agoy, kinig yun. Di ko magtrabaho. Ibutang po na niyo sa balay ninyo. Mga anak ninyo, di ka magtrabaho, ingon ra ba sa pulong sa Ginoo ang dili mo trabaho, dili mo? Bahala na kayo, mga ginikanan ng sauna ninyo. Next slide, please. Unpreparedness. We Christian, failure to plan. Kinahanglan planahon nato tanan. Planado ni siya tanan. Kumahimo. Planado ni siya. Next slide, please. Tanawon ninyo ang mga ants. Wala yung nagbantay nila, wala yung nila. Pero, tuwing tag-init, kita jud kag lamigas. And then, matanawan balay nila, daghang mga bugas. Daghang silag makaon. Mga pagtagabot sa tag-ulan, puyo sila dito, nasa lagi kaon. Ingana pud kita mga Kristiyan, prepare yun ta. Dili kay anga-anga lang tayo parang sa niya, bahala na si Ugma. Okay na ni, maabot lagi ni siya. No, Christian, kinahanglan ta mag-prepare. Next slide, please. Ang third nato, dalion ako ni, third nato is the action for financial. Unsay atong himuon aron natin gitawag nga financial freedom. Na ako'y video gi-prepare dire. With sound, please. Is this jar full? Yes. And is it full now? Yes. Wag pud mo. And how about now? Is the jar full now? Yes. Oh yes daw, no? Una sa to gibutang na mga bola. Dako-dako ni siya. Golf balls yun siya. Gibutang sa jar. And then, ay kaduha, pebbles, mga bato ginagmay. And then, ang kinalasan, ang gibutang yung balas. Sama yung nga na atong financial nga freedom. Yung mga golf balls, yun ang pinaka-importante. Yun ang pinaka-needs na to. Yun ang unahon na to. Amen? And then ikaduha, yung mga pebbles na to, posibilidad, there is mga wants na pwede na mahimong needs. Sa una, ang cellphone, that is just a wants. Sa unang panahon, karon nagkinahanglan na gyud og cellphone. Pero ang uban, nagkinahanglan cellphone kay ganahan mo dula. Which is wrong. So, depende na sa pag-differentiate mo. Yung mga balas, mga pinakaginagmay, mo na mo usahay, parang mabuhi naman tayo, wala ingon ato. Una-una kung panalitan, unahon ninyo ang balas o mga pebbles ibutang sa jar, do you think yung needs nimo mabutang pa nato sa jar? Do you think? Unahon nato yung pinaka-importante sa atong kinabuhi. So kini siya, needs na ko ni. Kini needs yun na ko ni. So yung mga panalitan, mga wants, sunod na ka. Unahon nato atong needs. Kung gusto nato nga naatay financial freedom, dili ta magkautang-utang, unahon nato atong needs. Kaya nga unahon nato yung pinakamalaking kinahanglan. Food. Kinahanglan tag food. Bisa unsaon. Pero ang food nimo, humba, unsa pa na, kada adlaw litson, mamatay kag sayo ana. Yung food makakaon ka kanang sakto. Sama sa inyo na nasa level na to. Kung sa level gihatag sa tuwa sa Ginoo, diha ta magkinabuhi. Mag-pray ta. Our Heavenly Father, Ginoo, salamat sa takna sa kamuntagon. Salamat, Ginoo, sa imong pulong. Nagpa-remind ka na mo bahon sa mga financial nga needs, Ginoo. Lord God, nag-pray mi padayon, ikaw magapanayon hatag na mo wisdom, pinagi sa imong pulong nga among Kristohanong kinabuhi, dili mi malubong sa utang, dili mi magkinabuhi sa utang apan Ginoo, magkinabuhi mi diha sa imong pulong, Ginoo. Dear Father God, nag-pray mi padayon sa among panimbahon karong kamuntagon, ikaw magpanayon bless ni sa Jesus. Amen. Break